Pare, alam mo, hindi naman ako naniniwala sa mga multo. Arkitekto ako. Ang mundo ko ay gawa sa bakal, semento, at mga plano na may sukat. Logic, yun ang pinaniniwalaan ko. Kaya nung kinailangan kong bumalik dito sa lumang bahay namin sa probinsya para alagaan si Papa, dala ko ang lahat ng lohika na yon. Ang bahay, isang classic na bahay na bato. Malaki, matibay, pero puno ng mga tunog ng katandaan. Ang lagitig ng sahig, ang ugong ng hangin sa mga bintanang kapis. Normal lang, sabi ko sa sarili ko. Pero sa ikatlong gabi ko rito, may nagsimulang hindi maging normal. Nagising ako. Tiningnan ko ang orasan sa cellphone ko. 2:37 a.m. Hindi ko alam bakit ako nagising. Tahimik. Pero sa gitna ng katahimikan, may narinig ako. Miguel? Isang bulong, mahina, malayo. Parang nanggagaling sa kung saan at parang galing sa lahat ng lugar ng sabay-sabay. Binaliwala ko. Baka daga lang, baka ugong lang ng tubo. Pero alam ko sa kaibuturan ko na hindi. May bumubulong sa akin mula sa loob ng pader. At kilalin niya ako. Ang dahilan kung bakit ako umuwi ay si Papa. May sakit daw, sabi ni Mama. Matanda na, mahina na ang katawan. Pero habang inoobserbahan ko siya sa mga sumunod na araw, napansin kong hindi lang ito ordinaryong sakit ng katandaan. Si Papa, palaging pagod. Pero hindi yung pagod sa trabaho, yung pagod na parang may ninanakawan na lakas mula sa kanya. At palagi siyang nakikinig. Habang kumakain kami, bigla siyang hihinto. Ititigil ang kutsara at tinidor at itutuon ng tingin sa isang sulok ng kisame na para bang may ibinubulong doon. Pa, okay lang kayo? Tanong ko isang beses. Parang nagulat siya. Oo anak, wala. May narinig lang ako. Isang gabi, habang nag-aalangan akong matulog dahil alam kong malapit na ang 2:37, dumaan ako sa tapat ng kwarto niya. Bukas ng bahagya ang pinto. Nakita ko siyang nakaupo sa kama, nakaharap sa pader. At may sinasabi siya. Mahina lang. Mamaya na. Pagod na ako. Kinabukasan, tinanong ko si Mama. Ma, si Papa ba may naririnig din na kakaiba? Namutla si Mama. Anong ibig mong sabihin? Wala, parang napansin ko lang. Lagi siyang parang may kausap, sabi ko. Umiling lang si Mama, pero nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hayaan mo na ang Papa mo, Miguel. Matanda na, ganyan talaga. Hindi ako naniwala. Yung sakit ni Papa at yung mga bulong na naririnig ko, nagsimula na silang magdugtong sa isip ko. Hindi lang ako ang nakakarinig, si Papa rin. Ang pinagkaiba lang, sumasagot siya. At parang ang pagod niya ay dahil sa walang tigil na pakikinig sa kung ano man ang nasa loob ng mga pader na ito. Miguel, tulungan mo ako. Nagbago ang bulong. Hindi na lang pangalan ko, may pakiusap na. At ang boses, hindi na lang isang tunog. Parang boses na ng isang matandang lalaki, pagod at nahihirapan. Nagsimula na akong maawa, kahit natatakot ako. Dahil sa mga bulong, may mga alaalang bumabalik, mga alaalang matagal ko nang ibinaon. Nung bata ako, si Lola ang nag-alaga sa akin dito sa bahay at may paborito siyang laro na itinuro sa akin. Bulong pader, yun ang tawag niya. Ididikit namin ang aming mga tainga sa makakapal na pader ng bahay. Makinig ka apo, sabi niya. Naririnig mo ba? Yung mga kwento ng bahay. Yung mga puso ng mga nauna sa atin. Noon, akala ko laro lang yun. Ang naririnig ko lang ay katahimikan. Pero si Lola, ngingiti siya at sasabihing, ayan, nagkwento na naman ng lolo mo sa tuhod. Naalala ko rin ang mga kwento niya. Mga kwento tungkol sa isang tagabantay na nakatira raw sa mga pundasyon ng bahay. Isang mabait na espiritu, sabi niya, na nagliligtas sa aming pamilya mula sa masama. Kailangan lang natin siyang pakinggan, sabi ni Lola, para hindi siya malungkot, para hindi siya umalis.
Noon, para sa akin, mga alamat lang yun. Mga paraan para aluin ng isang batang probinsya. Pero ngayon, bilang isang lalaking 30 taong gulang na nakahiga sa kadiliman at pinakikinggan ng isang boses na humihingi ng tulong mula sa pader, yung mga laro at alamat ni Lola ay hindi na parang laro. Parang mga training, parang mga paghahanda. Isang pagpapakilala sa isang tungkulin na hindi ko alam na kailangan kong gampanan. Bilang arkitekto, hindi ako mapakali sa estruktura ng bahay. May mali. Masyadong makapal ang mga pader, kahit para sa isang lumang bahay na bato. Isang araw, habang nag-aayos ako sa lumang study ng lolo ko, nakita ko ang isang tubo na naglalaman ng mga lumang plano ng bahay. Blueprints, naninilaw na at marupok. Maingat kong binuklat ang mga ito sa malaking mesa. At doon ko nakita. Ang mga pader sa kwarto ko at sa kwarto ni Papa ay may markang doble pader. May espasyo sa pagitan. Isang hollow space na mga kalahating metro ang lapad. Normal yan sa ilang mga lumang disenyo para sa insulation sa init at lamig. Pero ang kakaiba dito, walang anumang access point, walang pinto, walang butas, walang paraan para makapasok o makalabas. Selyado. Bumalik ako sa kwarto ko at sinukat ang pader. Kinatok ko at tama nga. May bahaging buo ang tunog at may bahaging medyo hungkag. Doon nanggagaling ang bulong. Sa espasyong yon sa pagitan ng dalawang pader. Anong meron sa loob? Bakit ito selyado? May tinago ba sila doon? Isang kayamanan o isang bangkay? Yung isip kong lohikal ay nagsimulang maghanap ng mga posibleng paliwanag. Baka may problema sa acoustics ng bahay. Baka may mga tubo ng tubig sa loob na bumagawa ng kakaibang ugong. Pero walang tubo na dumadaan doon ayon sa plano. At ang tunog, hindi ugong, boses yon. Tinitigan ko ang pader na para bang kaya kong tembusin ng tingin ng mga bato. Hindi lang pala ako nakikinig sa isang pader. Nakikinig ako sa isang kulungan o baka sa isang nicho. At kung ano man ang nasa loob, gising na gising ito. Kailangan kong lumabas ng bahay para bumili ng gamot para kay Papa. Sa butika, habang naghihintay, may dalawang matandang babae na nag-uusap sa likod ko. Hindi ko sana papansinin pero narinig ko ang apelyido namin. Kawawa naman si Mang Isko sabi ng isa. Parang yung ama din niya dati. Bigla na lang nanghina. Laging tulala. Ganyan talaga ang lahi nila, sagot ng pangalawa. May isang tinatawag sa bawat henerasyon. Mapalad daw ang pamilya nila pero may kapalit. Yung isa sa kanila, kailangang maging tagapakinig. Tagapakinig. The listener. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Oo nga, patuloy ng unang babae. Naaalala ko pa yung Lola Ines ni Miguel. Nung dalaga yan, napakaganda at bibo. Pero nung nagkaedad, hindi na lumalabas ng bahay. Palaging sinasabi, kailangan kong makinig sa bahay. Akala ng lahat nababaliw na. Hindi yan kabaliwan, bulong ng pangalawa. Tungkulin yan. Sabi ng lola ko, yan daw ang nagpapatibay sa pundasyon ng bahay nila. Yung mga kwento, yung mga alaala. Kung walang makikinig, guguho daw ang bahay. Kinuha ko ang gamot at mabilis na umalis. Ang mga chismis, ang mga kwento ng matanda, hindi pala sila basta chismis. Para silang mga piraso ng kasaysayan na hindi nakasulat sa mga libro. At lahat sila tumuturo sa isang bagay. Ang pamilya ko ay may isang tungkulin. Isang kakaibang tungkulin na may kinalaman sa pakikinig. At sa paghina ni Papa, mukhang malapit nang may sumunod na tagapakinig. At ako lang ang nandito. Hindi na ako mapakali.
Ang mga tsismis, ang mga plano ng bahay, ang sakit ni Papa, lahat ay konektado. Ang sagot ay nasa loob ng bahay na ito. Bumalik ako sa study ng lolo sa tuhod ko. Si Lolo Damian ang nagpatayo ng bahay. Naghalongkat ako sa mga aparador na puno ng mga dokumento. Sa ilalim ng isang bunto ng mga resibo ng buwis mula 1920s, nakita ko ito. Isang maliit na leather-bound na journal. Ang tala-arawan niya. Nanginginig ang mga kamay kong binuklat ang mga pahina. Karamihan tungkol sa negosyo at sa pagpapatayo ng bahay. Pero habang papalapit ako sa petsa kung kailan natapos ang bahay, nag-iiba ang tono ng mga sulat niya. May malaking panganib na darating, sulat niya. Isang digmaan o isang salot. Hindi ko alam, ngunit kailangan kong protektahan ng aking pamilya. Sa sumunod na pahina, may kinausap akong isang matanda mula sa kabundukan. May paraan daw. Isang ritual, isang kasunduan sa isang nilalang na kasing tanda ng lupa, isang bantay. At ang huling entry na may kinalaman dito, ang pinakanakakakilabot sa lahat. Ito ang petsa kung kailan sila lumipat sa bagong bahay. Nagawa na ang ritual, ang bantay ng pundasyon ay nananahan na sa mga pader. Ang aming kaligtasan ay sigurado na. Ang kapalit ay maliit na bagay. Kailangan niya lang ng isang kausap, isang tagapakinig sa bawat henerasyon na magbabahagi ng aming mga alaala at kwento para panatilihin siyang buhay at nakatali sa bahay na ito. Isang maliit na presyo para sa buhay ng aking angkan. Ang kasunduan ay sinelyuhan sa oras ng kanyang paggising. At sa dulo ng entry na yon, nakasulat ang oras, 2:37 a.m. Ngayong alam ko na ang totoo, nagbago ang pakikinig ko. Hindi na ako natatakot, mas nararamdaman ko ang isang malungkot na pagkaunawa. At kasabay nun, nagbago din ang bulong. Hindi na yun ang pagod na boses ng isang matandang lalaki. Isang gabi, sa ganap na 2:37, ang narinig ko ay boses ng isang babae, humihimig ng isang lumang uyayi, yung uyayi na kinakanta sa akin ni Lola. Sa susunod na gabi, boses ng isang bata, tumatawa ng mahina. Sa isa pang gabi, isang seryosong boses ng lalaki na nagkukwento tungkol sa digmaan. Isang koleksyon ng mga tinig, isang library ng mga kaluluwa. Naintindihan ko na, ang bagay sa pader, hindi ito multo ng iisang tao. Ito ang bantay. Isang psychic entity. Isang spirit na walang sariling anyo. Ang anyo nito ay ang mga alaala na ibinibigay sa kanya. Ang boses nito ay ang mga boses na pinakikinggan niya. Nabubuhay ito sa mga kwento at karanasan ng aming pamilya. At yung tungkulin ng tagapakinig, hindi lang ito basta pakikinig. Ito ay pag-aalay. Pag-aalay ng sarili mong buhay, ng sarili mong mga alaala para pakainin ang nilalang na nagproprotekta sa inyo. Si Papa, sa loob ng 50 taon, ay ibinigay ang kanyang mga kwento sa bantay. Ngayon, sa paghina niya, ubos na ang may ibibigay niya. Kaya ang bantay, naghahanap na ng bago. At dahil ako lang ang nandito, ang aking mga alaala, ang buhay ko sa Maynila, ang aking mga pangarap bilang arkitekto, ang aking mga kabiguan, yun ang gusto niyang marinig, yun ang gusto niyang kainin. Habang papalapit si Papa sa kanyang katapusan, ang mga bulong ay nag-focus na sa akin. Ang mga boses ng mga ninuno ay nawala. Ang taming naririnig ko na lang tuwing 2:37 a.m. ay ang sarili kong boses. Miguel, naalala mo ba noong graduate ka? Miguel, kamusta na si Ana, yung una mong nobya? Miguel, ikwento mo sa akin ang takot mo noong unang araw mo sa trabaho. Ginagamit nito ang boses ko para tanungin ako tungkol sa buhay ko. At sa bawat tanong, kahit hindi ako sumasagot, parang may hinihigop mula sa akin. Nagsimula na akong makaramdam ng pagod na katulad ng kay Papa.
Isang pagod na hindi nawawala kahit anong tulog ang gawin ko. Nagsimula na ring manhina ang katawan ko. Sinubukan kong lumaban. Sinubukan kong takpan ng tainga ko, magpatugtog ng malakas na musika, pero wala nang epekto. Ang mga bulong hindi na lang nanggagaling sa pader, nasa loob na ng ulo ko. Ang isip kong arkitekto ay sumisigaw na umalis ako, naiwanan ko ang bahay na ito, ang sumpa na ito. Pero paano ko iiwan si Papa? At kahit umalis ako, alam kong susundan ako ng tawag. Nakatali na ang pangalan ko sa kasunduan. Naging isang digmaan ang bawat araw. Ang paglaban sa pagod. Ang paglaban sa mga tanong na bumubulong sa isip ko. Ang paglaban sa tukso na sumagot na lang para matapos na. Para magkaroon na ng kapayapaan. Naintindihan ko na kung bakit yung mga ninuno kong tagapakinig ay nagiging recluse, hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil unti-unti ang mundo sa labas ay nawawalan ng saysay kumpara sa walang hanggang pakikipag-usap sa nilalang na nabubuhay sa iyong mga alaala. Isang gabi, tinawag ako ni Mama. Miguel, ang papa mo, hinahanap ka. Pumasok ako sa kwarto, nakahiga si Papa. Pero mulat ang mga mata. Payat na siya. Parang isang kandilang malapit ng maubos. Gumiti siya nang makita ako. Anak, sabi niya. Ang boses niya ay isang mahinang bulong. Halos hindi ko marinig. Umupo ako sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang lamig. Idinikit niya ang kamay ko sa pader, sa tabi ng kama. Yung pader kung saang nanggagaling ang mga bulong. Pakinggan mo sila, anak. Sabi niya, ang mga mata niya ay nakatitig sa akin, puno ng pagod at pagtanggap. Huwag kang matakot. Tungkulin natin ito, ang magkwento, para hindi sila makalimot. Pagkatapos niyang sabihin yon, bumuntong hininga siya ng malalim. Isang huling mahabang hininga at pumikit na siya. Kasabay ng pagkawala ng buhay niya ay ang biglaang pagtigil ng lahat. Ang mga bulong sa isip ko nawala. Ang bigat sa hangin gumaan. Ang bahay sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo ay naging tunay na tahimik. Namatay si Papa at kasama niya namatay din ang mga bulong. Naiwan ako sa kwarto kasama ang katawan niya, nakikinig sa isang bagong uri ng ingay, ang nakakabinging ingay ng kawalan. Akala ko yun na ang katapusan. Akala ko malaya na ako. Pero ang katahimikan na yon, mas nakakatakot pa pala kaysa sa mga bulong. Inilibing namin si Papa. Pagkatapos, umalis na si Mama at ang mga kapatid ko pabalik ng Maynila. Nagpaiwan ako. Sabi ko, aayusin ko lang ang bahay bago ibenta. Pero ang totoo, hinihintay ko. Lumipas ang isang linggo. Walang bulong. Walang kahit anong tunog. Ang bahay ay naging isang ordinaryong lumang bahay lang. Pero hindi ako mapakali. Para akong isang adik na tinanggalan ng droga. Ang katahimikan ay parang isang lason na unti-unting pumapatay sa akin. Hinahanap-hanap ko yung mga boses. Hinahanap-hanap ko yung koneksyon. Naiintindihan ko na. Hindi ito sumpa. Isa itong symbiosis. Ang bantay ay kailangan kami para mabuhay. At kami, kailangan namin siya para sa proteksyon, para sa pagkakailanlan, para sa pagpapatuloy ng aming lahi. Ang pagiging tagapakinig ay hindi parusa. Yun ang pagiging tunay na miyembro ng pamilyang ito. Isang gabi, hindi ko na natiis. Tumingin ako sa orasan, 2:35 a.m. Bumangon ako at lumapit sa pader sa kwarto ko. Idinikit ko ang tinga ko sa malamig na bato gaya ng turo sa akin ni Lola. Pumikit ako at naghintay. Pagpatak ng 2:37 a.m., nagsimula ito. Hindi isang tanong, hindi isang pakiusap, isang bagong bulong. Ang boses ng papa ko malinaw at malakas na ngayon. Naaalala mo ba nung bata ka, anak?
dinala kita sa perya. Nagsimula siyang magkwento. At ako, nakinig lang. Hindi na ako natakot. Hindi na ako lumaban. Isang ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Sa wakas, kapayapaan. Nandito lang ako ngayon, pare. Nakaupo sa tabi ng pader. Gabi-gabi, pinakikinggan ko ang mga kwento ni Papa, ni Lola at ng lahat ng mga nauna sa kanila. At alam kong balang araw, kapag pagod na ako naman ang magkukwento. At may isang bagong tagapakinig na darating dahil ito ang aming tungkulin. Ito ang aming bahay. Ito, kami.